Mas tumindi pa ang pag-atake ng Russia sa mga barko na dumaraan sa Black Sea habang patuloy ang digmaan sa pagitan ng Moscow at Kyiv. Noong linggo, July 19, inatake ng Russia ang isang Turkish-owned at Guinea-Bissau flagged bulk carrier na Golden Leo na may kargang mais at papalabas pa lamang sa maritime corridor ng Odessa. Tinamaan ito ng tatlong KH-59 at KH-69 cruise missiles na nagdulot ng pagkasunog sa barko. Tumagal ng magdamag ang isinagawang search and rescue operation sa mga sakay ng barko kung saan 8 ang nailigtas at nadala sa ospital. Gayunman, umabot sa 10 ang kumpirmadong nasawi, kabilang ang isang Ukrainian maritime pilot at mga crew na mula sa Syria at India. Nagpaabot na ng pakikiramay ang pamahalaan ng India sa sinapit ng 4 na Indian seafarer na nasawi kasabay ang pagkondena sa naging pag-atake sa civilian shipping vessel na naglalagay sa panganib sa buhay ng mga inosenteng marino. Bago nito, naging target din ng pag-atake noong Biyernes, July 17, ang bulk carrier na Venturo na naglalayag sa ilalim ng bandila ng Antigua at Barbuda. Nawalan ito ng kapangyarihang makabiyahe matapos tamaan, kaya kinailangang iligtas ng Ukrainian Navy ang mga crew habang patuloy pa ang mga pag-atake sa lugar. Naapektuhan din ang isang Panama flag LPG tanker na Gas Aura malapit sa Russian port of Kavkaz, kung saan 2 Pilipinong marino ang nasugatan matapos tamaan ng drone. Inilipat sila sa isa pang LPG tanker na Gas Nero. Ngunit maging ang nasabing barko ay tinamaan din ng drone attack na nagdulot ng sunog bago ito nakarating sa Turkey para sa pagkukumpuni. Kinundi na ito ng Ukraine at iginiit na isa itong sadyang pag-atake sa sibilyang barko na walang anumang bantang militar. Ayon sa pamahalaan ng Ukraine, hindi lamang ekonomiya ng bansa ang nanganganib, kundi pati ang pandaigdigang supply ng pagkain dahil malaking bahagi ng export ng Ukraine ay dumadaan sa Black Sea. Bilang tugon, naghahanda ang pamahalaan ng Ukraine ng mga bagong hakbang upang palakasin ang seguridad ng mga maritime route at mas maprotektahan ang mga civilian vessel at mga marino. Samantala, nagpatuloy rin ang Ukraine sa mga pag-atake laban sa mga barkong may kaugnayan sa Russia sa Black Sea at Sea of Azov. Ayon sa Ukrainian Unmanned System Forces na si Robert Brovdi, 7 Russian Shadow Fleet vessels ang tinamaan sa pinakahuling operasyon, kabilang ang 3 tanker at 4 na dry cargo ships. Kasabay nito, tinamaan din ng Ukrainian drone ang mga energy facilities at iba pang mahalagang logistics targets sa occupied Crimea bilang bahagi ng patuloy na pagpapahina sa kakayahang militar ng Russia sa rehiyon. Jack De Ocampo, humahataw sa balita ngayon.